Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3291 Umuwi ka na. Akyun, kilala mo ba kung sino ang sumulat ng dalawang salitang ito? Nakangiting tanong ni Yehuya. Si Yekyun, na may bitbit na malita sa likod niya, ay napatingin sa salita. Patawarin mo ang malamaya na mga mata ng matandang alipin, kung hindi ito sasabihin ng amo, hindi mababasa ng matandang alipin ang dalawang salitang ito ng malinaw, hindi ko alam na ito si Hongmeng. Bakas sa mukha ni Yekyun ang pagkamangha. Naramdaman lang niya na ang dalawang salitang ito ay naglalaman ng isang uri ng pinakamataas na paraan. Halos nakalimutan ko, ang salitang ito ay hindi isang bagay na malinaw na nakikita ng mga ordinaryong tao. Ngumiti si Yehuya at sinabi, ito ay isinulat ng aking kapatid. May kuya pa ba si Master? Meron bang? Hindi ko alam kung nasaan ngayon ang nakatatandang kapatid ni Master. Tumalikod si Yehuya at misteryosong ngumiti. Hindi ko rin alam. Hindi masyadong nagsalita si Yehuya, at inilagay ang kanyang kamay sa eskarlata na pinto. Ang pinto ay umaalingaw-ngaw ng mga gininto ang alon, at hindi mabilang na mga spell ang lumipad mula sa pinto na parang gininto ang putol-putol. Daan-daang milyong misteryosong pagbabawal ang gumuho sa isang iglap. Matagal na akong nakabalik, bakit ang daming magugulong lock ng mga batang ito? Bumulong si Yehuya at itinulak ang pinto. Pagpasok sa pinto, ang tanawin sa loob ay lubhang nagbago. Ang lumitaw ay isang malawak na mabituing kalangitan na walang katapusan. Ang piraso ng Xingyu na ito, na puno ng mataas na konsentrasyon ng primitive power, ay puno ng sinaunang kapaligiran. Guro, ito ba ang iyong bayan? Si raw ang espiritual na pakiramdam ni Yekyun, at hindi niya kayang tiktikan ang mga misteryo ng mabituing kalangitan na ito. Ang konsentrasyon ng primordial na kapangyarihan dito ay kamangha-mangha, na lubos na humahadlang sa pagtagos ng espiritual na kapangyarihan. Pangalawa, ito ay talagang napakalaki dito, at maraming mga mundo ang na-set up na may makapangyarihang mga paghihigpit, na humahadlang sa paggalugad ng espiritual na kamalayan. Mula sa pananaw ni Yekyun, ang mga nag-set up ng mga paghihigpit na ito ay makapangyarihan lahat. Oo, pero matagal na akong hindi nakakabalik, medyo hindi ako pamilyar bigla. Hindi ko alam kung sino ang madalas gumalaw ng mga bituin sa aking bayan. Bumulong si Yehuya, sa simula, malinaw kong hiniling kay Alu na alagaan ako, ngunit hindi pa rin mapagkakatiwalaan si Alu. Sino si Alu? Nagtaka si Yekyun. Oh, ipapaalam ko sa iyo na magkita mamaya, aking nakababatang kapatid. Tila naramdaman ni Yehuya ang universo na ito. Well, masyadong malaki at magulo. Hindi ko talaga alam ang eksaktong lokasyon ng bahay ko. Akyun, mukhang kailangan nating magpalit ng ilang posisyon at hanapin itong mabuti. Tumango si Yekyun at gagamitin na sana ang Dragon Shadow para basagin ang langit, ngunit nagambala siya ni Yehuya. Hindi, pamilyar pa ako dito, iikot kita. Sabi ni Yehuya, nawala agad ang dalawa. Sa isang kisap mata, nakatawid na ako sa hindi kilalang bilang ng mga kalawakan at nakarating sa kabilang dulo ng universo. Si Yehuya ay hindi na natili ng ilang segundo, ngunit tumawid din ng hindi mabilang na mga bituin sa isang iglap. Ang distansya ng 10-10 bilyong light year ay patuloy na naglalakbay. Tumagal ng mahigit 1 minuto upang lumipat ng daan-daang posisyon. Nahanap ko, at sinabi ko kung bakit nawawala ang aking bahay, na remodel pala. Sabi ni Yehuya, iniunat ang kanyang kamay, na parang may kinuha siya sa kawalan. Sa sumunod na segundo, nakita ko ang isang malaking planeta, mula sa kabilang panig ng kalawakan, ay inilipat kay Yehuya. Nabasag agad ang dalawang maliliit na planeta dahil inookupahan sila ng napakalaking planetang ito. Hindi mabilang na buhay at species sa malaking planeta ang namatay dahil sa instant distortion ng space. May mga ilog ng dugo kung saan-saan, mukhang hindi maganda. Inilabas ni Yehuya ang berdeng sibuyas mula sa plastic bag at itinapon ito sa planetang ito. Ang berdeng sibuyas na ito ay naging hindi mabilang na mga berdeng liwanag na lugar, na nagpapalusog sa buong planeta, at hindi mabilang na mga buhay na kamamatay lamang ay hindi maipaliwanag na muling nabuhay. Akyun, sasabihin ko lang ang malaking puno ng phoenix sa Zankyo, mabuti. Guro, ginamit mo ang malaking puno ng phoenix, at walang mga sibuyas sa inihaw na pato. Nawala ang ngiti ni Yehuya, teka, pumunta ka sa Earth at bumili. Oo, sir. Nga pala, bumili ka pa ng brine. Okay sir. Nag-chat ang dalawa at pumunta sa isang malaking residential complex sa planetang ito. Ang mga science stone brick at ang pula at itim na tile ay nakakalat sa maayos na paraan, nakasabay ng layout ng yin at yang na chismis. At sa gitna ng buong bahay ay isang kagubatan ng kawayan. Isang silid sa kagubatan ng kawayan ang itinayo gamit ang mga sanga ng World Tree. Muebles na ginawa mula sa lahat ng kahoy ng puno ng mundo. Bagamat ito ay simple at simple, marahil ito ay isang out-of-print na koleksyon ng buong Taishi Plain. Sa labas ng bahay na gawa sa kahoy, may bakod na gawa sa mga sanga ng mundo, at nakatago ang pintuan ng kahoy na panggatong.
Sa bakuran, may mga mesang bato, mga bangkong bato, at mga pier na gawa sa kahoy na may mga palakol para sa pagpuputol ng kahoy na panggatong. Okay lang, kahit papano, hindi pa rin nagagalaw ang bahay. Guro, ikaw mismo ang nagban sa bahay na ito, tama ba? Nakikita mo. Natatakot ako na ang mga tao dito ang hindi makakapasok kung gusto mo, nakangiting sabi ni Yekyun. Inilabas ni Yewuya ang mga sangkap sa plastic bag at sinabing, sana maging kawili-wili kung may makapasok talaga. Dahil walang pumupunta sa lugar na ito, natatakot ako na wala rin dito sina Chiyu at Jishuanyuan. Magtatagal pa para malaman kung nasaan ang dalawang batang iyon. Anomalya. Ang lalaking iyon, si Lao Lin, ay palaging gustong gumawa ng ilang maanumalyang numero, at sumasakit ang ulo niya. Tumulong si Yekyun sa paglabas ng mga materyales sa pakete at pumasok upang linisin ang bahay. Guro, baka may nabubuhay pa na anomalya. Kung titingnan ang paraan ng mga batang babae na iyon ay hindi malungkot o masaya, sila ay dapat nabuhay. Ngunit, ito ay hindi mahalaga. Bahagyang sinabi ni Yewuya, kung handa kang makipagtulungan ng mabuti, bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ito kapaki-pakinabang, gamitin mo lang. Ang batang iyon na si Jishuanyuan, hindi ba niya gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa espada, gusto ko talagang makita ito. Ngumiti si Yekyun at sinabi, Guro, sa palagay mo ba ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto ang banggaan ng mga layunin ng espada sa antas ng emperador? Well, bagamat hindi ko pa nakilala si Jishuanyuan, ang kanyang talento ay dapat na mas mataas kaysa sa batang iyon. Kung may magandang batong panghasa ng espada, maaaring talagang matulungan ako ni Jishuanyuan. Umaasang sabi ni Yewuya. Guro, Young Master Yefan, mas mababa ka ba talaga kina Jishuanyuan at Chiyo? Nanghihinayang tanong ni Yekyun. Ang dalawang iyon ay ipinanganak na mga emperador, at ang isa sa kanila ay napilitang bunutin ang mga panla at hikayatin silang lumaki. Sa palagay mo ba ay maaaring pareho ito? Tumango si Yekyun, may ilang mga puwang na hindi mapupunan ng pagsusumikap. Nakakalungkot na ang matandang alipin ay hindi sapat upang tumawid sa ilog kasama ang amo. Mahalaga ang pagtawid sa ilog, ngunit kung wala si Yekyun, kasama mo akong magluto, paano ako maghihintay sa araw na tumawid sa ilog? Ang swerte ng matandang alipin. Sa sandaling ito, 12-12 ng puwersa ng pamimilit ang lumapit sa kahoy na bahay sa isang iglap. Lalaki at babae, bata at matanda, 12-12 ng monghe, lahat ay nakasuot ng ganap na magkakaibang estilo. Ngunit halos lahat sa kanila ay gumamit ng makapangyarihang supernatural na kapangyarihan ng pagpapadala sa kalawakan, upang magkaroon ng gulat at kapangyarihan. Nang magtipon ang 12-12 ng mga tao sa paligid ng kahoy na bahay, tila nababalot na rito ang presyon ng hangin ng buong Hongmeng. Nang makita ng grupo ng mga monghe na ang Panginoon at tagapaglingkod ni Yewuya ay naglilinis sa bakuran at nagpaplanong magluto, lahat sila ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Ang pinakamisteryosong patio sa Hongmeng mula noong sinaunang panahon, ang makapangyarihang mga paghihigpit dito ay inalis na. Nagdulot lamang ito ng pagkawasak ng buhay at sapilitang oras at espasyo, ngunit ikaw. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bakuran na ito? Dalawang hakbang, tanong ni Shensheng. Kabanata 3272 Alo. Tumangala si Yewuya, tumingin sa mga taong ito, at nakangiting sinabi, ito ang bahay ko, natural akong makapasok. Ano? Ito ang bahay mo. Ang mga magsasaka sa. Sunod-sunod na binago ng eksena ang kanilang mga ekspresyon, na nagpapakita ng lahat ng uri ng komplikadong mga mata. Nagtanong si Yewuya, dito ba kayong lahat nakatira? Kung pupunta ka para kumain, kailangan mong maghintay para sa susunod na pagkakataon. Wala akong sapat na sangkap para sa araw na ito. Paano mo mapapatunayan na ito ang iyong tahanan? Sino ka? Isang babaeng phoenix na nakasuot ng pulang damit ang lumapit. Napabuntong hininga si Yewuya, hindi na interesadong magsalita pa. Akyun, tingnan natin ang mga bisita, kailangan nating bumili ng berdeng sibuyas pagkatapos nito. Tumango si Yekyun, pagkatapos ay lumabas ng bakuran, ngumiti at sinabi sa isang grupo ng mga tao, lahat, ang aking Panginoon ay may gagawin, lahat, bumalik sa ibang araw. Ito ang Hongmeng, ang banal na lupain ng sangkatauhan, ang lupain ninuno ng mga Diyos, ang bakuran na ito ay sekreto ng sinaunang panahon, ang lihim ng Hongmeng. Bigla kayong pumasok, huwag kayong magpaliwanag, paano tayo aalis na lang? Mataimtim na sabi. Hinikayat ni Yekyun, aking Panginoon, ito ang pinakanakakainis na magpaliwanag sa iba. Kung makikinig ka sa matanda, alipin, umalis ka na. Kung hindi ka magpapaliwanag, papasok ako at titingnan ko ang sarili ko. Ay nakalak. Ang mga monghe na naruroon ay tila nagyelo, at lahat sila ay nasa tahimik na estado dito. Ang lalaki ay marangal at nagplanong lampasan si Yekyun at pumasok sa looban. Gayunpaman, tahimik na iniunat ni Yekyun ang kanyang kamay at pinigilan siya. Sabi ni Master, magkita tayo ngayon. Nilingon ni Yekyun ang kanyang ulo at nakangiting sinabi.
Ang lalaking naka-green robe ay biglang nataranta, at ang kanyang anyo ay agad na bumalik sa orihinal nitong posisyon. Isa ka ring asul na dragon ng 8 kalamidad. Kakakast lang niya ng Moment Eternity, nanlamig na ang mga tao sa paligid niya. Tanging si Ye Kyun, sa ere noong panahong iyon, ang tumugon. Nang sumigaw ang lalaking nakasuot ng berdeng roba, biglang nagising ang ibang mga monghe na naruroon at nalaman nilang medyo hindi maarok ang lakas ni Ye Kyun. Siya ang Blue Dragon ng 8 Tribulations. Paano ito posible? Hindi nakakagulat na may kakaiba sa taong ito. Dahil sinabi ni Brother Jishao na siya ay 8 magnanakaw, natural na hindi siya nagkakamali. Ngunit tinawag niya ang kanyang sarili na matandang alipin. Habang pinag-iisipan ito ng mga magsasaka at tiningnan si Ye Wuya sa loob, lalo silang nagpanik. Paano ang asul na dragon para sa 8 kalamidad? Ang babaeng phoenix na may pulang damit ay biglang lumiwanag sa apoy ng phoenix, at pinagalitan, sino ang makakapasok sa Hongmeng, na hindi isang powerhouse? Sino ang makakatayo dito, na hindi nakaranas ng hindi mabilang na pagsubok sa buhay at kamatayan, isang walang katulad na henyo na namumukod tangi sa mga makapangyarihang Diyos? Kung hindi tayo tatayo upang protektahan ang lupaing ninuno ng mga Diyos ng Hongmeng, paano tayo magiging karapat-dapat sa mga ninuno ng sangkatauhan? Isang grupo ng mga magsasaka ang nakinig, at sunod-sunod na tumango. Handang isuko ang kahulugan. Maya-maya lang, may narinig na boses mula sa likod ng crowd. Ito talaga ang kanyang tahanan, mapapatunayan ko ito. Payak at walang malasakit, na may pahiwatig ng mahinang boses ng lalaki, ito ay ipinakilala sa kamalayan ng bawat magsasaka. Saglit na naramdaman ng lahat ang kanilang anit, at ang kanilang momentum ay biglang hamina. Nagtatakang tumingin ang mga magsasaka. Ito ay isang lalaking nakasuot ng maluwag na puting pantulog na may mahabang maitim na berdeng buhok. Natapakan ng lalaki ang isang pares ng straw sandals at maluwag na naglakad. Matagal ka. Nasa labas ka ba? Bakas sa mukha ni 8 Tribulations Qinglong ang kagalakan, ngunit labis din siyang nabigla. Ito si Lord Long. Ang patron ng Hongmeng. Hindi ko pa nakikita. Maraming mga magsasaka na naruroon ang dumating sa loob ng ilang panahon at hindi pa nakita ang isang ito. Ngunit kinikilala ng ilang matatanda ang taong ito. Feng Jishao, Xiao Wang. Umalis na kayong lahat, huwag hanapin ang kamatayan. Ikanaway ni Lord Long ang kanyang kamay at humikab, na parang hindi nagising. Nagkatinginan sina Feng Jishao at Xiao Wang, hindi nang ahas na magtanong pa, at agad na nawala sa eksena. Sa sandaling umalis sila, ang iba pang mga magsasaka ay naghiwa-hiwalay din, na ginagamit ang kanilang mahiwagang kapangyarihan, at lahat ay nawala. Tahimik na naglakad si Lord Long papunta sa bakuran at umupo sa bench na bato. Sabi mo, bumalik ka sa pagbalik mo, anong ginagawa mo sa sobrang kaguluhan? Hindi ikaw, wala akong pakialam sa lahat, at naabala ang ayos dito, kaya kailangan ko itong ayusin. Nakatingin na ba ako sa'yo simula nang nawala ka ng matagal? Hehe, Alu, paano kanila tinatawag na Lord Long? May masama ba kay Lord Long? Tinatawag mo ba akong Alu tulad mo? Alu, naging Lord Long, ang titulong ito ay medyo hindi sanay at hindi karapat-dapat para sa iyo. Nagpakilala si Ye Wuya kay Ye Kyun nang nakangiti. Kyun, ito ang aking nakababatang kapatid, si Lu. Ang ekspresyon ni Ye Kyun ay hindi karaniwang pinigilan. Ngunit sa sandaling ito, napakalapit ko kay Alu, at pakiramdam ko ay bumilis ang tibok ng puso ko at hindi mapakali ang aking dugo. Guro, itong Green Master. Pwede ba? Dragon, casual na sabi ni Ye Wuya, ito ay isang berdeng dragon. Si Rao ay si Ye Kyun, at hindi niya maiwasang buksan ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Bagamat balibalita na ang mga sinaunang Diyos ng mga Titan ay may mahabang kasaysayan, mayroon ding mga asul na dragon. Gayunpaman, kahit si Titan mismo ay hindi alam kung nasaan si Qinglong. Katulad ng Qinglong realm ng Shenlong clan, hindi ito kapareho ng level ng alinmang bloodline ng ibang clans. Ito ay isang dahilan. Ang Qinglong ay wala sa parehong antas ng anumang Suzaku o Xuanming. Si Suzaku at Xuanming ay may mga bakas pa ring sinusundan. Ang Qinglong ay isang maalamat na pag-iral. Maaari lang itong lumitaw kung handa si Qinglong na makita mo ito. Naramdaman ni Ye Kyun na ang pagsunod kay Ye Wuya pauwi sa pagkakataong ito, nasiyahan siya sa pamamagitan lamang ng pagkakita sa buhay na si Qinglong. Anong klaseng ekspresyon yan? Hindi ko siya sinisisi, ang lugar kung saan siya ipinanganak ay may mas kaunting mga Qinglong kaysa dito, at hindi pa siya gumagala sa labas. Talaga? Anong magandang lugar ang napuntahan mo pagkatapos lumabas ng napakatagal na oras na ito? Maaari ka bang manatili ng matagal? Tanong ni Lu. Okay. Si Ye Wuya ay may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, okay lang, pumunta tayo kay Laolin at sa iba pa para mamasyal. Nagulat si Alo, sila pala iyon. No wonder. Ang kabilang panig ng kalawakan. Arcane Domain. Pagkaraan ng ilang panahon, ang Dark Temple ay ginaisang ni Ye Longyuan.
At sa pamamagitan ng panghihikayat ni Patricia at Katie, ang emperador ng baril na si Taikang sa wakas ay nakompromiso at handang tumulong sa pagsisikap na sindihan ang Templo ng Liwanag. Salamat sa tiwala ng kanyang kamahalan na hari ng baril. Kung maibabalik ko ang aking asawa sa pagkakataong ito, ipinapangako ko na hahayaan ko siyang pigilan kaagad si Asmodeus. Sa labas ng Templo ng Liwanag, nakipagkita si Su Qingzu at ang iba pa sa Spear Emperor. Hoy, ang haring ito ay bumalik sa Sword God, gusto lang malaman ang kanyang layunin sa antas ng emperador ng espada, at pagkatapos ay tingnan ng mundo doon, mayroon ba talagang napakaraming makapangyarihang mga karakter? Ang isang tao lamang ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga Diyos. Sa palagay ko ay hindi maniniwala ang haring ito. Sanay na ang lahat sa tono ng boses ni Taikang, at malabo silang ngumiti. Tanong ni Taikang, madali para sa haring ito na sindihan ang maliwanag na lampara na ito, ngunit wala ka pa bang elementong templo, kailangan mo ba itong sindihan? Oo. Kung walang angkop na kandidato, ang haring ito ay maaari ding magpailaw sa mga elemento. Madali para sa haring ito na sakupin ang lahat ng mga titulo ng Diyos ng Batas. Tiwalang sabi ni Taikang. Iginala ng lahat ang kanilang mga mata, ngunit may ngiti sa kanilang mga labi. Napili na ang Temple of Elements. Kung talagang hindi ito gagana, hihilingin ko sa kanyang kamahalan ang Gun Emperor na tumulong muli, sabi ni Su Qingzu. Oh, sino? Tanong ni Taikang. Kabanata 3293 walang awa na karakter. Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzu, ilang kapatid lang sa aming pamilya ang maaaring sumubok nito. Ayaw naming masyadong abalahin ang Gun King. Ang mapaglarong panlasa ni Taikang, ang susi sa Temple of Elements ay upang masakop ang pinakamaraming elemental na kapangyarihan hanggat maaari. Ang mga particle ng demonyo ay pinagmumula ng lahat ng uri ng kapangyarihan ng mga demonyo. Sila ay isang perpektong tugma. Hinahanap mo ang Abyss Witch. Ang kanyang kamahalan ng Gun Emperor ay masyadong nag-iisip, hindi naman kung sino ito, sabi ni Su Qingzu. Ikaw na babae ay masyadong tuso, ngunit ang iyong maliit na pag-iisip ay wala sa harap ng hari na ito. Napabuntong hininga si Taikang at direktang pumasok sa Templo ng Liwanag. Xiaoshu, hindi mo ba sinabi kay Saliye na dapat siyang pumunta sa Temple of Elements? Hindi ba siya? Tanong ni Ling Yue. Siya iyon, ngunit paano niya ito aaminin sa harap ni Taikang? Sabi ni Su Qingzu. Hindi pa ba nahulaan ni Taikang? Nahulaan at nahulaan niya, pero hindi ko pa rin talaga maamin. Mukha lang ang gusto ng mga taong tulad ni Taikang. Sa harap niya, kailangan kong lumayo kay Saliye. Hindi alam ni Ling Yue kung tatawa o iiyak, hindi ba ito malaking bata? Napakamuwang. Hindi niya iniisip na siya ay walang muwang, ngunit iniisip niya na siya ay matalino. Napabuntong hininga si Ling Yue, bigla kong naintindihan kung bakit sinabi ni Patricia na magaling ang kanyang tiyahin na si Katie. Hindi madali para sa isang Diyos na reyna. Habang nagsasalita, ang Temple of Light, isang emperador na puno ng divine power level gun intent, ay biglang sumabog. Binalot ng puting gintong kinang ang buong templo. Nakita ko ang isang banal na puting liwanag na kinunan mula sa tuktok ng Templo ng Liwanag, diretso sa kalangitan. Nag-ilaw. Malapit na. Ang lahat ng mga nanunood, bagamat sila ay may pag-asa, ay hindi inaasahan na ito ay magiging maayos. Bagaman ang taong ito ay medyo walang muwang, mabuting maging walang muwang. Ang dating Dharma God of Light ay umasa sa paniniwala sa liwanag, ngunit si Taikang ay may matuwid na puso, sabi ni Su Qingzu sa pamamagitan ng voice transmission. Tahimik na nakatingin si Ling Yue sa puting liwanag, at tumanggaw bilang pagsang-ayon. Lumabas si Taikang sa templo, at tila wala itong kabuluhan, napakakalma. Nakakatawa na kayong mga tao ay hindi makakahanap ng angkop na kandidato para sa gayong maliit na bagay. Kinagat ni Su Qingzu ang kanyang mga labi at nakangiting tumanggo, kung tutuusin, hindi ito ang kamahalan ng Gun Emperor, ito ay talagang nagulat sa amin. Kailan mo sisimulan ang teleportation circle? Sisimulan nating subukan kapag umilo ang Temple of Elements. Ang haring ito ay abala sa mga gawaing militar, ngunit wala akong oras upang maghintay sa lahat ng oras. Huwag mag-alala, His Majesty the Gun King, natural tayong makikipag-ugnayan sa isa't isa sa oras na iyon, sabi ni Su Qingzu. Tumanggo si Taikang at iniwan ang teleportation array kasama ang isang grupo ng mga Divine General. Weiwei, may tiwala ka ba sa Grand Formation na ito? Naging seryoso ang ekspresyon ni Su Qingzu. Hindi ako sigurado, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng malaking hanay ay tila simple, ngunit napakaraming mga variable. Sa totoo lang, kung mas komplikado ang formation, mas tumpak at predictable ang magiging epekto. Sa kabaligtaran, mahirap para sa akin na kontrolin ang ganitong uri ng formation na may kaunting formations lang. Nag-aalalang sinabi ni Ling Yue, Xiaoshu, kapag nagbukas na ang malaking formation, kung ano ang mangyayari, kailangan talagang maghanda para sa pinakamasama. Ang pinakamasama. Tumingin si Su Qingzu sa magic lamp na muling umilo. Gaano man kalubha, hindi ito maaaring maging mas masahol pa kaysa ngayon, Blue Yarn Tent. Yan Tian Sing Sing.
Pagkatapos pumasok ang World 3, tila ito ay isang infinite universe. Ang paghihiwalay ng oras at espasyo mula sa labas ng mundo ay nagpapahintulot kay Yefan na gumugol ng maraming oras sa loob. Dahil ang purple substance dito ay napakatigas, kailangan ni Yefan na magbukas ng sapat na espasyo para ma-accommodate ang mga taong ito ng Chao Clan sa mahabang panahon. Kung hindi dahil sa World 3 na tumulong sa kanya na gumawa ng pagbabago sa oras, talagang wala siyang kumpiyansa na maging minor sa lahat ng oras. Matapos ang higit sa isang taon ng nakakabaliw na pag-reclaim ng lupa, sa wakas ay binuksan ni Yefan ang isang mundo na sa tingin ay sapat na upang ma-accommodate ang lahat ng mga miyembro ng clan ng pugad. Ang World 3 ay hindi nagpatuloy sa paglaki, ngunit naayos sa ganoong laki. Noong una, inabot nito ang isang katlo ng espasyo, na tila napakalaki, ngunit ngayon ay isang maliit na puno. Rao ay gayon, ang pangunahing lugar ng singsing ay napuno na ng kapangyarihan ng simula. Kahit na ito ay napakamanipis, ito ay ang kapangyarihan ng simula pagkatapos ng lahat. Tiningnan ni Yefan ang gayong kayamanan, ngunit hindi niya kayang linangin, at dumudugo ang kanyang puso. Gayunpaman, sa singsing sa oras na ito, dahil sa kapangyarihan ng simula, ito ay naging lubhang mapanganib. Bukod dito, ang mataas na konsentrasyon ng enerhiya na inilabas ng mga lilang sangkap na ito ay dapat ubusin. Siyempre, hindi magiging mura si Yefan sa iba, at natunaw niya ito ng mag-isa sa pamamagitan ng patuloy na paghubog sa kanyang espiritu. Kinailangan pa ni Yefan ng ilang buwan bago sumipsip ng enerhiya sa loob. Sayang nga lang at wala na akong Yuanji pill, kung hindi, mas mabilis ako. Sa pagtingin sa 2 o 3,000 espiritong katawan sa kanyang katawan, si Yefan ay tamad na bilangin ang mga ito. Sa katunayan, habang paatros siya, mas pinapataas ng espiritual na katawan ang kanyang pagpapabuti, mas maliit ito. Ito ay tulad ng isang computer, kung isang bahagi lamang ang malakas, at ang iba pang mga pasilidad na sumusuporta ay hindi makakasabay, hindi ito makakapaglaro ng tunay na epekto. Ang pinakahalatang pakiramdam ni Yefan ngayon ay na kahit na maaari niyang masakop ang isang malaking lugar gamit ang kanyang banal na kahulugan sa isang iglap. Ngunit sa katunayan, naghahanap ng isang tao, ang bilis ng paghahanap ay hindi mas mabilis. Ito ang pinaka-intuitive na pagpapakita ng pagtaas sa bilang ng kanyang mga primordial na espiritu, ngunit ang kakulangan ng pagpapabuti sa kalidad. Siyempre, mas mabuti, hindi ito magugustuhan ni Yefan. Malaki ang lugar sa Yantian Ring. Ang susunod na hakbang ay upang bumuo ng isang tunay na buhay na mundo dito. Siguradong maayos si Yefan sa kanyang sarili, ngunit libu-libong mga Chao Clan na tao ang kailangang tumira, at lahat ng uri ng mga pangunahing pasilidad tulad ng mga bahay at kalsada, at maging ang mga pinagmumulan ng tubig, ay dapat lutisin. Sobrang namiss ni Yefan si Chu Yunyao. Kung mayroong robot na hukbo ni Chu Yunyao, lahat sila ay itatayo sa isang araw. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Yefan na mas angkop na hayaan ang pamilya Yu Chao na magtayo ng kanilang bagong tahanan. Palabas ng singsing. Kalahating buwan na lang. Medyo nasa sabik si Bai Chenluo nang makita niyang nakalabas na si Yefan. Yeguhan, kung hindi ka lumabas, mamamatay ako. Maraming tao ang nag-iisip na nakatakas ka. Upang maiwasan ang kanyang sarili na hindi sinasadyang saktan ang iba sa kanyang layunin sa espada, ginawang muli ni Yefan si Yan Tianjia. Pinagbawalan. Kahit nag-iwan ng multo sa labas, kung sakali. Ano ang pagmamadali, pumunta at tipunin ang mga patriarka ng angka ng Yu Chao at lahat ng mga punong nayon. Handa ka na bang kunin ang lahat? Nandoon ang lugar, ngunit kailangan nilang itayo ito. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga mortal, at marami pang dapat ihanda. Sabi ni Yefan na masakit ang ulo. Tumango si Bai Chenluo, at tatawag na sana ng isang tao nang makita niyang lumapit sina Qing Yuan at Qing Li. Maaari mong malaman ito. Sinabi ni Qing Yuan na may hindi nasisiyahang ekspresyon, ang iyong gang ng mga kaaway sa labas ay hamarang sa pasukan at labasan ng Qingsha tent sa loob ng ilang araw. Walang stock ang mga panggamot na materyales ni Gui Yuantang. Kung hindi na tayo lalabas para maghatid pa, hindi na ito mate at tago ng Giyuantang na gusto mong kunin. Mga taga Jin Wutang. Lahat ay gustong pumasok at kumuha ng isang piraso ng pie. Ngunit ang hamarang sa aming daan ay talagang mga Panginoon ng Jin Wutang. Paaralan. Delivery lang, hindi mo man lang maalis. Tanong ni Yefan, lumabas ako at muntik nang mamatay. Si Bingyu Bingshi ay walang oras na gamitin ang batas, kaya siya ay pinaghigpitan. Sa pagkakataong ito, ang Golden Crow Hall ay nakahanap ng isang malupit na karakter, ang mahiwagang kasanayang iyon ay masyadong hindi makatwiran. Takot na sabi ni Qing Li. Kabanata 3294 na bakit hindi ka sumama sa akin? Biglang naging interesado si Yefan, Pagkatapos ay lalabas ako at titingnan. Kamakailan ay nakakuha ng maraming atensyon si Qing Shojing dahil sa Nine-Tailed Demon King na si Duan Feng. Personal na pinangunahan ng Qingqiu War God of Zhenmen ang mga tao na palibutan at sugpuin sila, at si Yeguhan, isang panatiko ng Shenlong clan, na nagpabagsak kay Jin Wutang, ay nakipaghalo sa kanila. Dahil dito, mas naging masigla ang desyerto na Gobi, ang Qingsha tent.
Matapos lumabas si Wu Ye Wenfeng, ipinahayag lamang niya sa publiko na si Duanfeng ay patay na at ang mga hinaing sa loob ng 10,000 taon ay tapos na. Bagamat lahat ay curious kung ano ang nangyari sa loob, may mga chismis din na si Duanfeng ay pinatay ni Ye Guhan. Gayunpaman, hindi maraming tao ang naniniwala na kayang patayin ni Ye Guhan si Duanfeng. Mas marami pa ring naniniwala na nagtagumpay si Wu Ye Wenfeng sa paghihiganti. Ganyan si Rao, bilang sikretong elixir base ng Gyuantang, ang Qingsha Tent ay nakakuha na ng sapat na atensyon. Dahil dito, dumagsa rito ang mga magsasaka at puwersa mula sa lahat ng panig. Naramdaman din ng mga negosyante ang mga oportunidad sa negosyo at nagtayo na ng mga stall sa Gobi na ito para magnegosyo. Magbenta ng mga teleskopiko na salamin. Mga teleskopikong salamin. 1,000 milya ang layo, kitang-kita mo ng malinaw. Ang pinakamahusay na pagpipilian upang panuurin ang labanan ng ligtas. 3,000 years old elixir brand. Practice. Fight. Isang magandang gamot para sa maayos na buhay. Authentic Gyuantang medicinal herbs. May malaking clearance sa loob ng Blue Ghost Tent, at ang exclusive channel ay for clearance sale. Guest officer, nang makitang naging itim ang iyong yintang, natatakot ako na may madugong sakuna mamaya, kaya bakit hindi bumili ng set ng body protector? Terra. Fairy, ang sachet na ito ay espesyal na idinisenyo upang akitin ang mga lalaki ng Jinwoo clan. Dalhin mo ito, at ang mayamang Jinwoo Daoist ay mahuhuli. Sa sandaling lumabas si Ye Fan mula sa asul na ghost tent, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay sumabog sa labas. Mula sa layo na 100 milya, hindi nila maiwasang matigilan. Sa napakaikling panahon ng kalahating buwan, daan-daang libong mga kumakain ng melon sa lahat ng uri ang nagtipon dito. Buti na lang at walang masyadong tao sa entrance ng Qingsha Tent. Kung tutusin, maraming tao ang gusto lang kunin ang pagkakataong kumita at ayaw madamay sa labanan. Ye Guhan. Ikaw na paliit na pagong, sa wakas ay lumabas na. Sina Ye Fan at Qing Yuan ay napapaligiran ng daan-daang monghe mula sa Golden Crow Hall sa sandaling lumabas sila. Mabilis na kumalat ang balita na muling hinarap ng mga tao sa Qingsha Tent si Jin Wutang. Nagsimulang magtipon dito ang libu-libong monghe, pinapanood ang kaguluhan. Ngunit sa ilang mga laban, kadalasan ay may pagkakataon na maghanap na ilang karanasan din sa mundo ng pagsasanay. Si Jin ay natalo noong nakaraan at napahiya. Ngunit hindi siya nahiya tungkol dito. Sa kanyang opinyon, ang maling kalkulasyon noong huling pagkakataon ay dahil si Jin Shaoqi ay nagkamali ng pag-uulat sa sitwasyon ng militar. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng isang detalyadong talakayan sa kanyang ama na si Jin Mingay, inimbitahan niya ang isang guest minister na inupahan ni Jin Wutang. Oo nga, ang pulang lalaki sa harap ng kanyang ama, sa sandaling kumilos siya, walang sinuman sa Berdeng Ghost Tent ang makatakas. Si Qing Yuan at ang iba ay maaari lamang magtago sa loob. Kung hindi lang ito puwersahang pumasok, nag-aalalang tambangan, matagal nang gusto ni Jin na makahanap ng master na makakasira sa forma sayon at dir-diretsyong pumasok. Maging matatag. Humanap ng mukha. Pagkatapos ay kolektahin ang asul na yarn account. Ito ang hiling ni Jin Mingay kay Jin Nakita ni Jin si Ye Fan at gusto siyang kainin. Ye Guhan. Ngayon lumuhad at humingi ng awa, ang young master na ito ay maaari pa ring magbigay sa iyo ng paraan upang mabuhay. Sinulyapan ni Ye Fan ang mga monghe na naruroon, at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Ang sinabi mo, inalis ang lahat ng iyong mahiwagang kakayahan, ang pinuno ng masamang sekta. Siya ba iyon? Ngumuso si Ye Fan sa isang babae sa likod ni Jin Ang babae ay nakasuot ng light gray classic fringed long dress, na may jet black long hair na nakalaylay sa kanyang baywang, gumawa siya ng simpleng bond na may kawayan at wood hairpin, at isang maliit na Pisces jade pendant ang nakakabit sa kanyang baywang. Hindi man siya kamukha ng kagandahang lumulubog sa isda at gansa, masasabing maganda lang ang mukha niya, pero matikas ang ugali at wala sa alikabok. Tama, siya iyon. Mataimtim na sinabi ni Qing Yuan, nakita mo ito ng napakabilis. Parang master talaga siya, hindi namin naramdaman dati, dapat kasi kulang ang paningin namin. Napabuntong hininga si Qing Li, nababaliw na ako, hindi ako umimik, at natigilan kami nang makarating kami. Bamulong si Qing Yuan, mayroon siyang panulat, na napakalakas. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong magsulat, kung hindi ay makokontrol. Pinigilan niya ako, at muntik na akong hindi mahuli. Medyo nasugatan ako, at pinilit kong bumalik sa Berdeng Ghost Tent para iligtas ang buhay ko. Ngumiti si Jin nang may pagmamalaki, hindi mo kailangang makipag-usap ng pat-ago, kahit na naranasan mo na ang kapangyarihan ni Mr. Shu, hindi mo siya kalaban. Mr. Shu, ang taong iyon ay si Ye Guhan. Mangyaring hilingin din kay Mr. Shu na pag-usapan para sa ating Jin Wutang. Hustisya. Tahimik na humakbang ang babae at tumingin kay Ye Fan mula sa malayo. Ang kapaligiran ng eksena, sa mata ng mga tagalabas, biglang naging magulo. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig sa tagpong ito. Yan ba ang Diyos Azun? Mukhang mahal na mahal siya ng patriarch na si Jin Mingay. Parang hindi siya mukhang bansa. Hindi mo maintindihan, si Jin Mingay ay mahilig sa calligraphy, at ang calligraphy ng babaeng ito ay nabighani sa kanya.
Kaya sinubukan ko ang lahat para pakasalan siya. Hindi mo pa ito nakikita noon, ang kanyang mahiwagang kasanayan ay madaling nasakop ang mga asol na ghost tent na iyon. Ang lakas ng mahika. Dahil lang sa lakas na iyon, kinuha siya ni Jin Wutang para sa maraming pera, at walang problema. Sa tunog ng diskusyon, nagkatinginan si Ye Fan at ang babae ng mahabang panahon. Biglang huminga ng malalim si Ye Fan at sinabi sa babae, paano kung sumama ka sa akin? Ang simpleng tumanggo ang babae. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa eksena ay banayad. Tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, hindi ko lubos na naiintindihan kung ano ang nangyari. Bok. Mr. Shu. Anong ibig mong sabihin sa pagtango? Tanong ni Jin sabay ngiti na nahihiya, medyo clueless siya. Ang babae ay naglabas ng isang malaking tinta na panulat at isinulat ang salitang, Nagi, sa hangin. Daan-daang mga Jin Wutang cultivator sa pinangyarihan, kabilang ang isang grupo ng mga Sekiko, lahat ay nakaramdam ng pagyelo ng kanilang mga katawan. Isa pang salita para sa pagbagsak, lahat ay itinanim sa matigas na lupa tulad ng mga panla. Sa isang iglap, may tatlong shock na karakter. Iling-iling. Daan-daang mga magsasaka ang nadama na ang kanilang mga utak ay malapit ng mahiwalay sa kanilang mga utak, at ang kanilang mga primordial na espiritu ay patuloy na nanginginig, na tila sila ay tinamaan ng kidlat. Wala pang isang saglit, 12 ng monghe ang nagmulat ng mata at nawalan ng malay. Dagdag pa, ang mga hindi nahihilo ay nagsimula ng magsuka ng dugo. Si Jin at isang grupo ng mga tao mula sa Golden Crow Hall ay bumagsak na lahat. Anong nangyari? Bakit ang dakilang amo na inimbitahan niya mula sa sarili niyang bahay ay kumalas ng ganito? Ang mga magsasaka mula sa lahat ng panig na nanunood ay nahulog din ang kanilang mga eyeballs. Akala ko manunood ako ng isang malaking labanan, ngunit ito pala ay napakabilis na pagliko. Sumipol si Ye Fan kay Qing Yuan at Qing Li, umakyat, kunin ang mga storage bag ng mga lalaking ito, 3Q Chinese o. Zasho, Sien, lahat ng mahahalagang bagay. Ang sabi ng mga monghe sa Berdeng Ghost Tent lahat sila ay tulala. Ikaw, kilala mo ba siya? Bulalas ni Qing Yuan. Sumulyap si Ye Fan sa di kalayuan, ang kanyang mukha ay tila walang ekspresyon, ngunit may isang uri ng babae sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita dahil mayabang siya, hindi siya nagsasalita. Ngumiti si Ye Fan at umiling na may emosyon. Sinong mag-aakala na dito siya magkikita? Nakilala ang mga dating kaibigan sa ibang bansa, Shulan Pavilion. Kabanata 3295 Pagpapahiya. Sa sandaling nakita ko ito, napansin ni Shu Lanteng na medyo pamilyar si Ye Fan. Sa sandaling nag-transmit si Ye Fan ng tunog, agad itong nakumpirma ni Shu Lanteng. Para sa maraming monghe sa prehistoric era, si Ye Fan ay isang mito, ang kanilang idolo. Pagbasag ng tanikala ng eroplano, na nagtatapos sa kapalaran ng pagkawasak ng black hole. Sa pilitang dalhin si Taesu sa Taishi, iligtas ang hindi mabilang na buhay, hindi banggitin. Kahit na nakarating na sa eroplano ng Taishi kung saan ang makapangyarihang mga angkan ay namumulaklak at ang mga Diyos at mga demonyo ay iginagalang, maaari pa rin silang maging hindi magagapi at mabigla ang mga bayani. Kaya't ang maliit na baha, sa eroplano ng Taishi, ay naging isang lugar ng paglalakbay para sa maraming mga swordsman, at walang sinuman ang nang-ahas na labagin ito sa kalooban. Ang gayong mitolohiya ng eroplano, upang makalaban sa kanya, ay ang pinakamataas na kaluwalhatian ng maraming monghe noong sinaunang panahon. Bagamat medyo flat ang ugali ni Shu Lanteng, kumbinsido pa rin siya kay Ye Fan. Kaya, tinanong siya ni Ye Fan kung gusto niyang sumama, at agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Maging si Shu Lanteng ay naramdaman na ang Golden Crow Hall ay malapit nang matapos. Alam ba talaga ng mga lalaking ito kung sino ang kanilang pinupukaw? Sa anumang kaso, ang labanan na ito na nakakaakit ng pansin ay may malakas na kulog at kaunting ulan. Si Qing Yuan at ang isang grupo ng mga tao ay talagang nasa estado ng pagkalito habang hinahanap nila ang mga samsam. Anong nangyayari? Pwedeng ganito. Sa isang salita, naakit niya ang pinuno ng pamilya. Matapos makapasok sa Berdeng Ghost Tent, tinanong ni Ye Fan si Shulan Pavilion kung paano siya nakarating sa Hongmeng. Si Shu Lanteng ay ganoon pa rin, hindi siya nagsasalita, at ayaw niyang magpadala ng tunog. Kinuha niya ang panulat at nagsulat ng ilang salita sa hangin, at ipinahayag ito ng maikli. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa o maiiyak pagkatapos basahin ito. Ito pala ay ang pangunguna sa labanan sa pagitan ng Dwiman at Gunmen noong araw na iyon, ang interstellar teleportation. Si Shu Lanteng ay nasa Human Alliance din noong panahong iyon, namumuhay ng walang ginagawang ulap at ligaw na crane. Bilang resulta, ang demonyo ay naglunsad ng isang pag-atake, at wala siyang pagpipilian kundi ang labanan ang demonyo. Napakaraming mundo kung saan naganap ang mga labanan noong panahong iyon. Sa karamihan ng mga lugar, hindi alam ni Ye Fan at Su Qingzhou kung ano ang nangyari. Nang magkaroon ng magulong labanan, bumukas ang malaking pormasayo ng Interstellar, at sina Shu Lanteng at isang grupo ng mga demonyo, sa ilalim ng impluwensya ng kaguluhan sa kalawakan, ay nagkataong nasangkot sa malaking formation. Nang maglaon, sa sandaling isara ang malaking bilog, hindi na siya makabalik. Sa kabutihang palad, ang kanyang lakas ay hindi panik dito.
Dahil sa kapangyarihan ng mga Diyos, siya ay lubos na pinahahalagahan ng lahat ng partido, at dinala siya sa 8 gates kasama ang isang grupo ng mga monghe ng Hongmeng. Matapos dumaan sa 8-door trial, dahil sa kanyang Mountain and River Brush, siya ay lubos na minahal ng Jinwoo clan head ng Genmen, kaya pumasok siya sa Jinwoo Hall. Hindi lang pala ako ang nasangkot dito. Nakangiting napabuntong hininga si Ye Fan, I'm so sorry, nos ali din kita. Umiling si Shu Lanteng at nagsulat, okay lang. Hey, medyo Buddhist kagaya ng dati, pero okay lang, malaki ang maitutulong ng estado mo sa iyong cultivation. Sa katunayan, hindi nagulat si Ye Fan na maabot ni Shu Lanteng ang mga espiritu ng napakabilis at nagkaroon ng malakas na paglilinang. Bumalik sa City of Innocence, ang Shulan Pavilion ay nagpahayag na ng isang makapangyarihang talento. Siya ay nag-iisa, tumatawid sa walang katapusang dagat mula sa ibang mga mundo sa ligaw, at tumatawid sa malayo. Sa pagsasabi pa lang nito, hindi ito maihahambing sa ibang mga magsasaka sa Chaos Realm. Kung hindi dahil sa limitasyon ng eroplano ng Teiso, dapat ay napagtanto niya ang mga kasanayan sa mahika ng mas maaga at naabot ang kaharian ng bukas na kalangitan. Matapos makapasok sa Taishi, ang dati ng pinigilan na talento ni Shu Lanteng ay maaaring ganap na maipakita, at hindi nakakagulat na ang kanyang paglilinang at kaharian ay sumulong ng mabilis. Si Shu Lanteng ay tahimik, kumurap lang, na nagpapakita ng kakaibang tingin. Tinatanong mo ako, bakit gusto mong magpalat ng mukha? Tumango si Shu Lanteng. Ito ay isang mahabang kwento, ngunit hindi madaling tiisin, ngunit isang bagay ay mas mahusay kaysa sa isang mas kaunting bagay. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Ngayon, pangunahing ginagawa ko ang dalawang bagay, ang isa ay upang mapabuti ang aking lakas, at ang isa ay upang makahanap ng isang paraan upang makauwi. Habang nakikipag-chat, dinala ni Ye Fan ang Shulan Pavilion sa palasyo. Nag-aalala pa rin si Bai Chenluo, at nang makita niyang may ibinalik na babae si Ye Fan, agad siyang kinabahan. Ye Guhan, ang babaeng ito ay. Ako ay isang matandang kaibigan, sabi ni Ye Fan. Alam na ni Shu Lanteng ang tungkol sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Ye Fan, kaya wala siyang anumang pagdududa. Nakatingin lang sa mga mata ni Bai Chenluo, medyo hindi sumasang-ayon. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Shu Lanteng, si Bai Chenluo ay masyadong mahina at hindi gaanong mahalaga. Tinatayang ito ang maliit na batang babae sa tabi ng Sword God. Oh, ano ang pangalan? Galing ba ito sa Hansiang Pavilion? Gustong magsalita ni Bai Chenluo, wala siyang masyadong alam tungkol sa nakaraan ni Ye Fan. Isang matandang kaibigan ang dumating, at gusto niyang magtanong pa. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ni Shu Lanteng. Ang kanyang pagsasanay ay katulad ng shot mouth, na karaniwang nakasulat at nakikipag-usap, kaya huwag asahan na makipagchismisan sa kanya. Napahiya si Bai Chenluo ngayon lang, ngunit pagkatapos marinig ito, mas naging komportable siya. Pinagmasdan niyang mabuti ang Shulan Pavilion, at naramdaman niyang ordinaryo lang ang hitsura nito, at hindi ito banta sa kanya, kaya sa katunayan, binitawan niya ang kanyang bantay. Dapat silang mga ordinaryong magkaibigan, naisip ni Bai Chenluo sa kanyang sarili. Nang bumalik si Qing Yuan at ang iba pa, lahat sila ay tumingin sa Shulan Pavilion na may kakaibang mga mata. Ye Guhan, kapanipaniwala ba talaga siya? Ang isang grupo ng mga master ng Qingqiu ay labis na kinakabahan, ang babaeng ito ay tumulong kay Jin Wutang noon, at hindi sila makalabas ng pinto. Sa madaling salita, maliban kay Ye Fan, hindi sila ang kalaban ni Shu Lanteng ng one-on-one. Hindi dahil ang cultivation base ni Shu Lanteng ay talagang laban sa langit, o napinigilan ng Shonpen ang lahat ng kanilang mahiwagang kakayahan. Mapagkakatiwalaan ang mga nakaranas ng laban ng buhay at kamatayan, aking kababayan. Inabot sila ni Ye Fan, kayo pala, kunin niyo lahat ng ninakawan niyo ngayon. Nagalit si Qing Yuan at ang iba pa, ngunit wala silang pagpipilian kundi ilagay ang mga storage bag at iba't ibang espiritual na kagamitan sa bulwagan. Mayroong 327 tao mula sa Golden Crow Hall sa labas kanina. 30 storage bag ang nawawala dito. Pagkatapos nilang bilangin ni Ye Fan, nalaman niyang nawawala sila. Ikaw na bakal. Nagbibilang ka pa ng ulo ng mga tao. Sigaw ni Qingli. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Ibigay mo sa akin. Huwag mo nang isipin ang pagnanakaw ng pera sa ilalim ng aking ilong. Ayaw ni Ye Fan na magsalita ng walang kaparirikon. Korupsyon. Ikaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang isang grupo ng mga powerhouse ng Qingqiu Tongshen ay nakaramdam ng pinahiya at nalungkot. Ngunit walang ibang pagpipilian sa sandaling ito, pagkatapos ng lahat, walang payong na pangproteksyon kapag lalabas, at madaling matarget ng mga naunang kaaway. Kahit na bumalik ka sa 8 pinto, mahirap. Sa desperasyon, mapipigalang ako ng lalaking to. Wala pa akong nakikitang gaaman at kuripot. Lalaki tulad mo. Kahit gaano ka kalakas, wala kang puso ng hari. Hindi ito nakuha ng iyong lakas, kaya gusto mong samantalahin ito. Muli namang ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi ba kulang si Gui Yuantang sa mga panggamot na materyales? Hindi ka pa rin magde-deliver. Speaking of which, kumusta ang negosyo mo? Susuriin ko ito. Go,
Ibigay sa akin ang lahat ng account, kung may problema, makakalabas ang kinauukulan. Nabaliw si Qingli, kailangan mo pang suriin ang mga account. Sa tingin mo ba ay magnanakaw tayo ng pera ng pribado? Paano ko kayo nakilala? Anong uri ng pag-uugali ito? Natural, kailangan mong suriin ito, bakit, kung ayaw mong makipagtulungan? Pagkatapos ay lumabas ka. Isang grupo ng mga cultivator ng Qingqiu ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin at gustong kainin si Ye Fan. Book Orchid Pavilion, iminuwestro ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Tahimik na kinuha ni Shu Lanteng ang Sean Pen at tumingin sa grupo ng mga tao na may blankong ekspresyon. May isang babaeng maginoo na kayang labanan ang kalmadong ugali ng libu-libong tropa. Kabanata 3296 ang Grand Blueprint. Nakaka-tense ang atmosphere. Ngunit paulit-ulit na nag-alinlangan sina Qing Yuan, Qing Li at ang iba pa, ngunit nagpigil. Ye Guhan, malupit ka. Nananatili kami, ang mga taga-nayon lamang, para lamang sa aming orihinal na intensyon. Huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo. Tumawa si Ye Fan, kung mayroon kang anumang uri, lumabas ka at magsalita ng napakaraming kalokohan. Huwag mo pa ring gawin iyon. Shu Lantang, pagkatapos mong kolektahin ang mga account na iyon, maaari mong ipadala lahat sa akin. Ang mga lalaking ito, bantayan ang mga taong ito para sa akin. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng ilang maliit na trick ng pribado ay direktang magre-report sa akin. Tumango si Shu Lantang, na parang naging babaeng sekretarya. Ye Guhan, akala ko si Duan Feng ay isang masama at kasuklam-suklam na kontrabida, kaya ikaw rin. Ang kaibahan ay hindi ka man lang nagtatakip. Masyadong mapanlin lang. Huwag kang mag-alala, dahil gusto naming manatili ka sa Berdeng Ghost Tent, sa iyo na ito, hindi ka talaga mawawala sa amin. Ngunit kung maglakas loob ka na kunin ang ari-arian, ngunit hindi ka managot para sa mga tao dito, lalaban kami hanggang kamatayan, at hindi ka namin hahayaang bumuti. Natapos ang Qing Yuan, na may isang grupo ng mga tao na nakatalikod at umalis na may galit. Nag-aalalang tumingin si Bai Chenluo, Ye Guhan, bakit kailangan mong maging malupit sa kanila sa bawat oras? Hindi mo minamaliit ang ganitong uri ng ari-arian. Hindi ba't mabuti na ang lahat ay magkasundo at maging mabait? Sinabi ni Ye Fan, sino ang nagsabing hindi ko gusto? Ito. The more the better. Galit sa iyo. Nalungkot si Bai Chenluo, hindi niya gusto na hindi maintindihan si Ye Fan, halatang mabuting tao siya. Hayaan mo sila, sabi ni Ye Fan, nakontak mo na ba ang patriarch at punong nayon ng Yu Chao clan? Napabuntong hininga si Bai Chenluo, pumunta na sila para magtipon. Well, oras na para magtayo ng bagong tahanan para sa kanila. Nang makita ang mukha ng World Tree, nagpasya si Ye Fan na dalhin ang Yu Chao clan dito at umalis sa Qingsha tent. Ang patriarch ng angkan ng Chao ay tinatawag na Hoteng. Kahit na siya ay higit sa 80 taong gulang, siya ay nasa mabuting kalooban at mukhang maganda. Marami ring kakilala, at naroon din ang mga kano at bakal na bato ng Taoxi Village. Dinala ni Huteng ang isang grupo ng mga punong nayon sa Yantian Ring at tuwang-tuwa siyang makita ang World Tree na mas malaki kaysa sa labas. Isang grupo ng matatanda ang nahulog sa ilalim ng puno at lumuhod at yumuko ng mahabang panahon. Ang mga ninuno ng mga ninuno ni Yu Chao ay lumitaw na banal. Si Ye Shenzhen ay ipinadala ng mga ninuno upang iligtas tayo mula sa mga kuko ng Diablo. Ang lahat ay nag-aalala noon na kapag umalis si Duan Feng, ang kanyang tinubuang bayan ay mawawala at ang kanyang mga angkan ay magiging alipin. Bigla na lang, isang grupo ng mga taga-nayon ang naglagay ng kanilang mga puso sa kanilang mga tiyan. Ang Yu Chao clan ay pawang mga mortal, simple lang ang kanilang buhay at wala silang masyadong pagnanasa. Mayroong isang magandang lugar, maaari silang manirahan at magtrabaho ng may kapayapaan at kasiyahan, at lahat sila ay nasisiyahan. Si Ye Fan mismo ay nagmula sa lahat ng paraan mula sa mga mortal, at karaniwang, naiintindihan pa rin niya ang mga iniisip ng mga taong ito. Sa makatuwid, kapag hinuhukay ang mundo ng singsing, bigyang pansin ang mga gawi sa pamumuhay ng iba't ibang mga mortal. Bumuo ng 5 nayon sa palibot ng World Tree at 5-cornered orientation. Ang bawat nayon, tirahan, palengke, lugar ng trabaho, lupang sakahan, pribadong paaralan, auditorium, at lugar ng libangan ay inilalaan lahat. Upang mapanatiling malinis ang kapaligiran sa hinaharap, sadyang naghukay si Ye Fan ng isang sewer, at nagreserba ng isang plot ng planta ng pagsunog ng basura. Naramdaman ni Ye Fan na tiyak na patuloy niyang palawakin ang espasyo ng Yantian Ring sa hinaharap. Sa makatuwid, sa hinaharap, maaaring may mga super na lungsod, at kahit na mga kumpol ng lungsod sa ring. Dapat kang magplano ng mabuti mula sa simula, at maraming mga infrastruktura sa hinaharap ang maaaring itugma. Sa ganoong pangmatagalang pananaw, hiniling ni Ye Fan si Huteng at higit sa 100 ng punong nayon na maghanap ng mga bihasang manggagawa sa angkan. Nagulat ang mga manggagawang ito nang marinig nila ang ilan sa mga ideya ni Ye Fan para sa advanced na pagtatayo ng lungsod. Inaasahan ang isang bagong tahanan sa hinaharap. Pagkatapos magdisenyo ng mga guhit at matukoy ang mga materyales para sa pagtatayo ng bagong tahanan, nagsimula akong mangolekta ng mga materyales. Kinailangan ng kalahating buwan upang makolekta ang lahat ng mga materyales.
Ang iba ay madali, ngunit ang mapagkukunan ng tubig sa Yantian Ring ay isang malaking problema. Gumastos lang si Yefan ng malaking halaga para makabili ng malaking halaga ng top-quality water crystal ore mula sa labas. Gamit ang crystal ore na ito, gumawa ako ng water gathering array na nagbabago sa pinagmumulan ng tubig. Isang subo ng spring ice ang isinilang sa Yantian Ring. Sa pamamagitan ng pagpuputol, ang ilang ilog na iginuhit ni Yefan ay nagsimulang dumaloy sa malilinaw na ilog. Ang susunod na konstruksyon ay karaniwang hindi kailangan ni Yefan na mag-alala tungkol dito. Daan-daang matipunong taga-nayon ang pumasok sa ring at masigasig na nagtatayo ng mga bagong tahanan. Palasyo sa tuktok ng burol. Ngayon dahil sa pagbubukas sa labas ng mundo, maraming pamilya ng manggagawa ang nanirahan. Kung tutusin, sa Yantian Ring, ang mga manggagawang iyon ay kailangang alagaan ng 3 beses sa isang araw. Pagdating ng mga babae, dumating din ang mga bata. Ang isang side hall ay naging pansamantalang pribadong paaralan para sa mga batang ito. Si Shu Lanteng ay may mahinang pagsusulat, kaya naging guro siya rito. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng bathala bilang guro ang mga bata, kaya natural na seryoso sila. Mukhang gusto rin ni Shu Lanteng ang trabahong ito. Siya ay tumitingin sa isang grupo ng mga bata araw-araw, nagsusulat ng lahat ng uri ng mga inosenteng salita, at mas nakangiti. Lanteng, oras na para lumabas ng klase, at oras na para kumain ang mga bata. Dumating si Bai Chenluo at ilang kababaihan sa pasukan ng bulwagan na may dalang mga lunchbox. Sa panahong ito, naging mas malapit sina Bai Chenluo at Shu Lanteng dahil sa madalas nilang pagkikita. Bagamat hindi nagsasalita si Shu Lanteng, hindi siya masyadong tumugon kay Bai Chenluo. Ngunit naramdaman ni Bai Chenluo na ang tahimik na babaeng ito ay medyo madaling pakisamahan. Walang pakialam na parang tubig, tahimik at matikas, sa katunayan, ito ay halos kapareho ng kanyang ugali. Pagkain. Sumulat si Shu Lanteng ng isang salita. Dose-dosen ng mga bata ang tumayo, yumuko sa kanilang asawa, at tumakbo palabas upang kumain. Pagkatapos kumain ng halos pareho, ang ilang mga bata ay sumama sa kanilang mga ina upang maghatid ng mga pagkain sa kanilang mga magulang sa ring. Ang mga manggagawa sa loob ay abala, at sa pangkalahatan ay walang oras na lumabas upang makita ang mga bata, lahat ng mga bata ay pumasok. Munting kalabasa, magdadala ka rin ba ng pagkain sa iyong ama ngayon? Ang Little Pumpkin, na may ilang koneksyon kay Bai Chenluo, ay aalis din kasama ang kanyang ina. Nahihiyang tumanggo ang batang babae dala ang kanyang basket ng kanin. Ang ganda talaga. Tinapik ni Bai Chenluo ang ulo ng babae at pinagmasdan ang pag-alis ng mag-ina. Lanteng, kung tutusin, kung maaari kang tumira rito palagi, medyo maganda, di ba? Kumurap si Shu Lanteng at walang sinabi. Ngumiti si Bai Chenluo, alam niya na ang ekspresyon ni Shu Lanteng ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Siya nga pala, sinabi sa akin ni Patriarch Hoteng na may kaunting problema sa proyekto at kailangan kong tanungin si Yeguhan. Naisip ni Bai Chenluo ang negosyo at nagmamadaling pumunta kay Yefan. Sa panahong ito, si Yefan ay nasa kanyang tirahan, nag-iintindi at nagsasanay. Pagdating niya sa Hongmeng, marami siyang nakinabang sa pamamagitan ng pagrepaso at pagbubuod ng kanyang proseso sa paglilinang. Ngunit malayo pa ang mararating mula sa kanyang layunin. Sa makatuwid, sa kaibuturan ng puso ni Yefan, hindi siya nang ahas na magpahinga. Yeguhan, nagsasanay ka ba? Nakakailang. Nang dumating si Bai Chenluo sa hiwalay na patio ng Xiaoya, nakita niya na si Yefan ay gumagawa ng mga kakaibang galaw. Ang katawan ni Yefan, bawat buto, bawat kasukasuan ay tila gumagalaw. Bawat sandali, daan-daang joints sa katawan ang kumikilos. Hindi ito maintindihan ni Bai Chenluo, ngunit pakiramdam nito ay napakalabo nito. Kitang-kita niya ito, ngunit napakalabo nito. Nagkataon, dumating si Shu Lanteng at nakita rin ang eksenang ito. Ngunit sa isang sulyap pa lang, ang mukha ni Shu Lanteng ay nagbago, napakaseryoso. Kabanata 3297 Sindek. Hindi rin ito maintindihan ni Shu Lanteng, ngunit siya ay may mataas na kaharian, kaya mas marami siyang karanasan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman lamang niya ang isang hindi mapapantayang kahanga-hangang pakiramdam ng pang-aapi. Para siyang nasa isang hindi kilalang malalim na espasyo, isang hindi kilalang mundo, na nagpasindek sa kanya. Napakalalim ng lahat ng nasa harapan niya kaya hindi niya maabot. Itulak ang limitasyon ng kanyang pag-iisip. Ito ay malinaw na, paggalaw ng mga kalamnan at buto, lamang, paano makakamit ng gayong pangunahing panlabas na pagsasanay sa paglilinang ang gayong epekto. Kung ano ang eksaktong nilalaman ng hanay ng mga aksyon na ito, hindi manggahas na isipin ni Shu Lanteng. Hindi nakakagulat na siya ay naging isang Diyos ng espada na hinahangaan ng hindi mabilang na mga tao. Ang simpleng hitsura ng kanyang pagsasanay ay nagmumukhang takot sa karamihan. Oh, ang mas malalim na pagkamangha, kusang bumangon. Mukhang hindi narinig ni Yefan ang tanong ng babae, kaya nag-concentrate siya sa pagtatapos ng aksyon. Kung tutusin, wala siyang pakialam kung pinapanood siya ng iba sa paglilinang. The full version of the crazy dance, siya lang ang nakakaalam kung gaano ka-pervert ang hirap ng practice na ito. Tila ang mga aktibidad ng mga kalamnan, buto, kasukasuan at iba pa sa buong katawan.
Ngunit ang panloob na mga detalye, kabilang ang mga meridian, dugo, at maging ang pamamagitan ng bawat organ at bawat selula, ay ang pisikal na alaala na nakuha niya pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagsubok at kapigatian. Karaniwan, bawat segundo, lahat ng mga detalye, ang mga pagbabago ay maaaring umabot sa libo-libo. Pagkatapos ng buong hanay ng mga aksyon, maaaring walang isa sa 1,000,000 pagkukulang. Medyo mali ang epekto. Si Yefan mismo ay patuloy na nangangapa, paano malalaman ng iba ang misteryo? Kung may isang tao na makakakumpleto ng kumpletong set ng kanyang nakakabaliw na sayaw, sa halip ay magiging masaya si Yefan. Dahil si Yefan ay palaging nag-iisa sa kalsadang ito ng paggalugad, at wala siyang mapag-usapan. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi natatakot na matutunan ng iba ang parehong bagay tulad ng kanyang sarili. Katulad ng 9 Transformations of the Dragon, lahat ay nagsasanay, ngunit ilan sila Fang Xiaotian at Ye Junyang. Humihingal, pinunasan ni Yefan ang pawis sa kanyang mukha at nilunok ang kanyang tuyong lalamunan. Anong mali? Hinahanap ako. Sinabi ni Bai Chenluo, hiniling sa akin ng patriarch na si Hoteng na hanapin ka at hanapin sa ring. Mayroong ilang mga pansuportang pasilidad para sa mga pang-industriyang lugar at mga lugar ng siyentipikong pananaliksik. Hindi nila masyadong naiintindihan. Sige, maliligo ako at magpapalit ng damit. Naglakad pabalik si Yefan sa loob ng kwarto, hinubad ang sando, at naghanda para maligo. Nakakatuwang sabihin din na hindi siya mapapagod sa pakikipaglaban, ngunit sa tuwing mag-eensayo siya ng buo ang baliw na sayaw ay parang patay na aso pa rin ang pagod niya. Gayunpaman, habang ang kanyang mga hula ay nakumpirma ng hakbang-hakbang, si Yefan ay naging mas masigla, at hindi siya pagod. Bakit ka naghuhubad? Nandyan pa si Lanteng. Namula si Bai Chenluo at gustong tulungan ang lalaki na pagtakpan ito. Anong problema? Walang pakialam si Yefan. Bai. Tiningnan ni Chenluo ang aklat na lantang, ngunit ang huli ay mukhang walang pakialam. Walang manners. Si Bai Chenluo ay nasaroon ng loob, at biglang nakakita ng maraming account sa tabi niya. Hindi ito ang ledger ni Gui Yuantang. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Di ba sabi mo gusto mong suriin ang mga account? Ano ang dapat suriin? Sa tingin mo ba ay mayroon akong bakanteng oras na iyon? Biglang ngumiti si Bai Chenluo at sinabing, alam kong hindi ikaw ang uri ng taong gaaman sa pera. Sinadya mong hilingin sa kanila na I turn over ang account book, para lang hayaan silang mamahala ng maayos, di ba? Malapit na. Yeguhan, labis kang nagmamalasakit sa lahat at ginagawa mo ang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Bakit lagi kang nagpapakita ng masamang mukha sa harap nila? Masyado kang mag-isip, hindi ako ganoon kamahal. Umiling si Yefan at sinabing, ang pangunahing bagay ay hindi talaga ako interesado sa pag-audit ng mga account. Kung asawa ko ang asawa ko, baka magustuhan niya ito. Casual na sabi ni Yefan, at napagtanto niyang may mali. Pagtingin kay Bai Chenluo, nalaman niyang nahihiya si Bai Chenluo. Ako. Dati akong nasa Zhangfeng Jianzh, at naatasan ako ng mga gawain para pamahalaan ang mga tribong yun. Hindi ako mahilig mag-check ng mga account. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, akala niya ay magtatanong si Bai Chenluo, ngunit sino ang nag-aakalang naiintindihan niya na siya ang tinutukoy nito. Hindi maiwasan ni Yefan na tumingin kay Shu Lanteng. Kinuha ni Shu Lanteng ang panulat at tahimik na isinulat ang salitang, pipi. Ang cute niya, di ba? Tumango si Shu Lanteng. Hindi maipaliwanag na tumingin si Bai Chenluo sa kanilang dalawa, ano ang sinabi mo? Mali ba ako? Nagkibit balikat si Yefan at naligo. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natapos na ang bagong tahanan ni Yu Chao. Sa ilalim ng puno ng daigdig, nagsimulang magtanim ng mga bagong espiritual na bukid. Sa pagkakataong ito, sa kahilingan ni Yefan, ang mga panggamot na materyales ng Phoenix Yuanji Pil ay binigyan ng prioridad sa pagtatanim. Ang ilan sa mga susunod na gawain ay maaari ding gawin ng dahan-dahan pagkatapos makumplito ang paglipat. Unang inisip ni Yefan na tingnan kung magpapatuloy si Jin Wutang sa pagbibigay sa kanya ng mga regalo. Bilang resulta, naghintay ako ng dagdag na linggo, at walang dumating. Malinaw, alam na ni Jin Wutang na ito ay isang hukay at hindi ng ahas na tumalon dito. Pagkatapos ng lahat, kung ang Jin Wutang ay ipapadala ng buong lakas, ang presyo ay magiging masyadong malaki. Matapos kainin ang pipong kawalan, si Jin Mingay ay nakangangalamang ang kanyang mga ngipin at nakatiis. Nang makita ito, opisyal na pinahintulutan ni Yefan si Yu Chao na manatili sa Yantianjia. Isang grupo ng mga monghe na nasa Blue Ghost Tent, matapos makapasok sa ring, ay natigilan nang makita nila ang World Tree sa loob at ang 5 bagong itinayong maliliit na lungsod. Gayunpaman, dahil ang World Tree ay nagdudulot ng isang tiyak na banta sa kanila, hindi nila talaga gustong manatili dito. Bago umalis si Yefan, muli siyang pumunta sa paligid ng Lingtian. Ngunit nagulat siya nang makitang wala na ang munting puno ng daigdig dito. Ang mga nakapaligid na espiritual na larangan ay nawala din ang kanilang orihinal na espiritualidad. Kung ano ang iniisip ng puso, kung ano ang nakikita ng mga mata. Napabuntong hininga si Yefan, at sigurado, ang dahilan kung bakit lumitaw ang World Tree dito ay dahil sa angkan ng Chao.
Ngayon, ang mga clansmen na ito ay may bagong tahanan, at ang World Tree ay nawala mula rito. Ang Berdeng Ghost Tent, ang maliit na mundong ito, ay magiging kasaysayan. Yeguhan, saan tayo susunod? Curious na tanong ni Bai Chenluo sa lumilipad na bangka na umalis. Mayroon ding higit sa 100 psychics tulad ng Shulan Pavilion, Qing Yuan, Qing Li, Bingyu Bingshi, at iba pa. Ang iba pang lumilipad na bangka ay nakaupo sa 12 bukas na kalangitan at kaguluhan. Lahat ng mga taong ito ay lumabas mula sa Berdeng Gasa na Tolda. Nakita na nila ang mundo sa Yantian Ring, at kahit na hindi sila nasisiyahan kay Yefan sa ibabaw, lahat sila ay gustong sumunod. Dahil, si Yefan ay time na nakahanap ng bagong tahanan para sa Yuchao clan. Bukod dito, ang mga karakter na maaaring magbukas ng gayong mundo ay talagang nabigla sa kanila. Sa madaling salita, hindi ako nasisiyahan sa aking bibig, ngunit hinahangaan ko ito sa aking puso. Bumalik sa Wansha River, sabi ni Yefan. Talaga. Nagpakita ng pananabik si Bai Chenluo, natural na namimiss niya ang kanyang ama at si Xiaoju. Malapit na ang pioneering battle. Kailangan nating bumalik sa Hanxiang Pavilion. Sa puso ni Yefan, matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Paano mo nalaman? Napakalayo sa Wansha River, tanong ni Bai Chenluo. Siyempre may paraan ako. Si Yefan ay mayroon na ngayong libu-libong espiritong katawan, at ang pinakamalaking kalamangan ay ang paglipat ng distansya ng kanyang layunin sa espada ay tumaas ng husto. Kahit na hindi siya direktang bumalik sa Wanshahe, nakipag-ugnayan pa rin siya kay Yeyutang. Sa wakas ay oras na upang simulan muli ang labanan, paano mapalampas ni Yefan ang pagkakataong ito na makauwi. Kabanata 3278 Hindi mo na kailangang sabihin ito. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ilang lumilipad na bangka ang bumalik sa Wansha River Basin. Kahit na ang transportasyon ng Bamon ay napaka-develop, ang pamasahe ng teleportation array ay talagang hindi mura. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga taong Qingqiu ay ang unang pagkakataon na pumunta sa kalawakan sa ibaba ng Duiman. Ako ay nasa Qingsha tent ng higit sa 8,000 taon, at naglakbay ako sa maraming lugar upang maghatid ng gamot sa Gyuantang, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakabiyahe ako ng ganito. Tiningnan ni Qing Yuan at ng iba pa ang tanawin sa labas ng may labis na interes. Bubuksan ang negosyo ni Gui Yuantang sa buong Hongmeng sa hinaharap. Gayunpaman, sa hinaharap, hindi ka na magiging Berdeng Ghost Tent, at ang tindahan ay hindi magiging Gui Yuan Hall. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin kay Yefan ng may pagtataka. Anong tawag dun? Sinabi ni Yefan, bagaman ang Hanxiang Pavilion ay isang maliit na sekta, ang pangalan nito ay hindi masama. Sa hinaharap, tatawagan ninyong lahat ang inyong sarili na miyembro ng Hanxiang Pavilion, at lahat ng mga tindahan ay gagamit din ng pangalang ito. Ginagamit ang sekta bilang pangalan ng tindahan. Hindi ba ito makakabawas sa kamahalan ng sekta? Basta ito ang pinakamalaking botika sa buong mundo, ipinangalan ito sa sekta, ano? Malaking sekta, hindi maliit ang tono. Ngunit kung iisipin mo itong mabuti, mayroong World Free Spirit Fields, at ang kanilang mga panggagamot na materyales ay lahat top-notch. Sa mga tuntunin ng mga produkto, talagang kwalipikado itong mapabilang sa mga first class na parmasya. Malaki ang puno at umaakit sa hangin. Dati, matagal nang nakapagbukas ang Gyuantang, ibig sabihin, bagamat maganda ang negosyo namin, sinisikap naming panatilihing mababa ang profile at huwag gumawa ng malaking hitsura. Kung talagang gusto nating maging malaki at maging numero unong botika sa buong mundo, tiyak na mapipilitan tayo ng mga pinarangalan na mga upstream na botika na iyon. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, tulad ng Jin Wutang. Ayos lang, sana magkagulo sila. Isang bangkang puno ng malalakas na lalaki ng Qingqiu ang nagpakita ng parehong mga mata habang nakatingin sila sa mga tulisan. Not to mention, itong baliw lang, baka gagawa siya ng magandang career sa Hongmeng. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkadismaya, at lihim na may pinagkasunduan sa kanilang mga puso. Xing Xiaojing, magpapalam ka na ba sa pangalang ito? Biglang bumantong hininga si Qing Li. Ang iba ay mayroon ding komplikadong mga ekspresyon, at may bakas ng kalungkutan sa hangin. Bakit, ang pamilya Shenlang ay nagkasala sa iyo? Sabi ni Yefan na may masamang tingin, kung hindi ka sumunod, hindi kita gustong tanggapin. Sino ang nagmamalasakit sa iyong pamilyang Shenlang, hindi banggitin ang iyong Hanxiang Pavilion, sa The Shenlang clan ay hindi man lang marank. Yeguhan, kahit hindi kami kasing galing mo, lahat kami ay may karanasang psychic. Kung sasali ka sa maliit mong sekta sa ibaba ng agos, mukha ka pa ring ayawan. Tama. Kami talaga kung ibababa mo ang iyong mukha at babalik sa 8 gates, saan ka maaaring manatili. Huwag sa gitna ng mga pagpapala at hindi alam ang mga pagpapala. Ang isang grupo ng malalakas na lalaki ay napuno ng matuwid na galit, na parabang sila ay nagdusa ng matinding mga karaingan. Inilibot ni Yefan ang kanyang mga mata, hindi ito pinansin. Pinandilatan ni Bai Chenluo ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Huwag kayong magalit, lahat, tinitingnan ni Yeguhan ang inyong pagkasentimental at sadyang nagsasalita para gamaan ang kapaligiran. Talagang mabait siya. Yeguhan, tama ba ako? Si Yefan,
Qing Yuan at ang iba pa ay isa-isang tumingin kay Bai Chenluo, ang kanilang mga mata ay medyo walang magawa. Miss Chenluo, sa totoo lang. May mga bagay na hindi mo kailangang sabihin, sabi ni Qingli. Medyo nalito si Bai Chenluo, at matapos itong mapagtanto, napagtanto niya na naririnig nila ito, at hindi na niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Namula ang mukha ng babae, at tinakpan ng isang kamay ang noo. Noong nasa Zhangfengjian siya noon, hindi niya ito masyadong inisip. Simula nang lumabas ako sa paglalakbay na ito, nalaman kong napakamurang ko talaga. Hansiang Pavilion. Sa pamumuno ni Ye Yutang, na ipagpatuloy ang operasyon sa maayos na paraan. Bagamat halo-halo ang lakas ng mga miyembro ng pamilyang Shenlang na dumarating at umalis, mayroon silang ilang hitsura. Siyempre, ang lakas ay isang mahirap na tagapagpahiwatig sa mundo ng paglilinang. Kulang sa lakas, kung tutusin, maraming problema. Sa simula, nang sumikat si Ye Fan, kumbinsido pa rin ang mga tao sa ibaba. Ngunit mula nang umalis si Ye Fan, maraming lugar ang nasa paligid. Miss, ang mga alay ngayong buwan, isa pang 7 tribo ang sadyang nag-default. Sinuri ko, at ang kanilang mga materyales at mapagkukunan ay normal, ngunit hindi nila kami sineseryoso. Sa pag-aaral, si Yeming at ilang elder na gumawa nito ay nag-uulat kay Ye Yutang. Tiningnan ni Ye Yutang ang mga account at bamantong hininga ng masakit ang ulo. Noong nandoon ang aking mga magulang at ang iba pa, walang ganoong problema. Miss, ngayon ay iba sa nakaraan. Ang lakas ng Hansiang Pavilion ay hindi kasing ganda ng ilang malalaking tribo. Ang may-ari ng museo ay hindi nababalik, natatakot ako na tayo ay ganap na walang laman. Nag-aalalang sinabi ni Yeming, Miss, nakontak mo ba talaga ang may-ari ng museo? Kailan siya bumalik? Huwag mag-alala, Pioneer malapit na ang labanan, at babalik ang may-ari ng museo. Habang nagsasalita siya, lahat ng tao sa silid ay nakaramdam ng pagkagulat. Napakalakas ng pamimilit. Marami pa rin. Oops, may gustong kumuha ng pagkakataon na atakihin tayo. Isang grupo ng mga tao ang nataranta, naglabas ng kanilang mga armas at tumakbo palabas ng bahay. Nakita ko ang 3 malalaking Saiyan na lumilipad na bangka na dumaong sa square na natatakpan ng nyebe. Daan-daang tao mula sa Hansiang Pavilion ang maingat na lumabas sa bawat silid. Nang makita ang ilang grupo ng mga tao na naglalakad pababa ng bangka, ang kanilang mga puso ay kumirot sa kanilang mga lalamunan. Sino ang mga taong ito? Napakalakas ng cultivation base. Kagulo. Kai Tian. Para sa maliliit na isda na ito sa mababang sekta, si Chaos ang numero 1 tao, at mas malaki pa si Kai Tian. Tungkol naman sa koneksyon sa mga Diyos. Sa isang malaking araw, minsan lang ako makakita ng isa, paano magkakaroon ng higit sa 12 ng sabay-sabay. Ito ang may-ari ng pavilion. Nagulat na sigaw ni Ye Yutang nang makita niya si Ye Fan na mabagal na naglalakad mula sa likuran. Noon lang nakilala ng mga tao sa Hansiang Pavilion na ito ang dating hanggal na Young Master. Isang malaking grupo ng mga tao ang humakbang at sunod-sunod na lumuhod, at tumulo ang ilang luha dahil sa pananibik. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga hinaing ang kanilang dinanas kamakailan. Itong iilang tao lang ang maaaring maging downstream sect. Natatakot ako na hindi ito nagbubukas ng pinto sa likod, tama. Maaaring ito ay isang sekta sa ibaba ng Duiman, na lahat ay mas matubig. Si Qing Yuan at ang iba ay hindi nakaimik, Hansiang Pavilion, dapat itong tawaging, Shabi Pavilion, tama. Hindi sila nagtago nang magsalita sila, kaya mas nakakalungkot na marinig ng mga tao sa Hansiang Pavilion. Ito ay orihinal na isang martial art na puwersahang ipinaglaban ni Ye Fan upang iligtas, kaya natural na wala itong lakas. Ate, hindi madali para sa iyo. Akala ko mawawala na ang sekta na ito bago ako bumalik. Medyo humanga si Ye Fan, okay pa rin ang management ability ng babaeng ito. Master, kung hindi ka na bumalik, hindi na talaga ako makakatagal. Ngayon ang mga mapagkukunan ng sekta ay nasa deficit na, at kahit na ang paglilinang ng mga disipulo ay hindi na mapapanatili. Halos araw-araw ay may mga alagad na lihim na bumabalik sa tribo, at marami sa natitirang mga bata ay talagang hindi madali. Namumula ang mata ni Ye Yutang, hindi niya alam na mahal si Chai Mi. Dahil ba ang tribo ay tumatangging masunuri na ibigay ang handog? Mahuhulaan ni Ye Fan nang hindi nagtatanong. Tumango si Ye Yutang, wala tayong mga malalakas, kaya mapipigilan natin ang malalaking tribong iyon. Ate, gumawa ka ng detalyadong listahan ng mga tribo na may utang. Xingli, nagpadala ka ng ilang mabibigat na kamay upang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Chapter 3299 na this time hindi biro. Mukhang nasa sabik si Xingli, pwede ba akong pumunta? Ipinanganak ako sa Shangbaman, at hindi ako pumunta sa tribo para tumanggap ng mga handog. Ikaw ang bahala, kung hindi ka mahihiya, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kalimutan mo na, hindi ko binubuli ang maliit na lalaki, kibot balikat ni Xingli. Hindi napigilan ni Yeming na mausisa na sinabi, Guru, itong mga matatanda. Kaibigan mo ba lahat? Ito rin ang pagdududa ng lahat ng mga alagad. Kaibigan.
Ngumisi si Ye Fan, hindi sila karapat-dapat, isa lang silang grupo ng mga lalaki na gustong yakapin ang kanilang mga hita at sundan ako ng walang kahihiyang mukha. Ye Guhan, huwag masyadong lumayo. Ang aming pasensya ay limitado din. Hindi sumang-ayon si Ye Fan, pagkatapos ay lumabas ka. Ikaw. Lahat ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Nakinig si Bai Chenluo at ngumiti, kahit nagbibiro ang lahat, huwag masyadong mabangis, nakakatakot. Miss Chenluo, hindi kami nagbibiro sa pagkakataong ito. Walang imak na sabi ni Qingli. Natigilan si Bai Chenluo, bakit iba? Si Shu Lanteng ay nasa tabi niya, umiling at bumantong hininga. Maingay ang eksena, at tinuligsa nila si Ye Fan. Sumimangot si Shu Lanteng, kinuha ang kanyang panulat at isinulat ang katahimikan. Isang grupo ng mga tao ang biglang nalaman na hindi sila makagawa ng sarili nilang boses, at isa-isang natahimik. Magandang trabaho. Tinapik ni Ye Fan si Shu Lanteng sa balikat at humakbang papunta sa inner hall. Daan-daang mga disipulo ng Han Xiang Hall ang natulala, at direktang nabigla sa kamay ni Shu Lanteng. Mga mahiwagang kasanayan. Psychic. Ang may-ari ng sarili niyang pavilion ay talagang ibinalik ang God Venerable. Bagamat napag-alitan at pinagalitan ni Qingli, sa huli, sumunod siya ng masunurin at nagpadala ng ilang Chaos Realms upang maging responsable sa pagtanggap ng mga alay. Sa ilalim ng pagtuturo ni Ye Fan, si Ye Yuteng ay opisyal ding naglabas ng balita sa labas ng mundo, na nagsasabi sa labas ng mundo na ang may-ari ng museo ay bumalik. Master, okay lang ba talaga ito? Kahit na ang limelight ay lumipas na, ang Yulang faction ay mukhang napakaaway pa rin sa iyo. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila, ito ang labanan sa hangganan, anong yugto na ngayon? Naglabas na ng tawag si Duimon noon, at dapat siyang magpadala sa lalong madaling panahon ng isang espesyal na responsableng Diyos upang talakayin ang dibisyon ng paggawa sa panahon ng digmaan. Ang mga mapagkukunan ay inilalaan. So mabagal. Sumimangot si Ye Fan. Ang labanan ng pangunguna ay magsisimula ng labanan, na isa ring malaking pagkonsumo para sa Shangbaman. Kaya sa bawat oras na kailangan mong maghanda ng mabuti upang matiyak na sa tuwing bubuksan mo ang lupa, maaari kang makakuha ng isang bagay. Kung nawalan ka ng pera, mahuhulog ka sa isang masamang ikot. Si Ye Fan ay walang magawa, hindi niya alam kung paano pa-under ng labanang ito, kaya maaari na lamang siyang maghintay ng kaunti pa. Matapos tumira ang isang grupo ng mga taong Qinkyo, hiniling ni Ye Fan na kumonekta sila kay Ye Yuteng para opisyal na buhayin ang Han Xiang Pavilion. Sa grupong ito ng mga cultivator, maraming mga inobasyon na hindi maginhawang gawin noon ay maaari ding ipatupad sa marahas na paraan. Namahaji din si Ye Fan ng ilang espiritual na kagamitan at mga materyales sa pagsasanay na nakolekta niya, at ang mga hindi niya magagamit. Ang matitigas na mga disipulo ng Han Xiang Hall ay biglang sumagip, at natural na mas marami silang motibasyon na linangin. Para naman kay Bai Chenluo, responsable siya sa gawain ng Han Xiang Hall Pharmacy. Siya ay pumasok at lumabas sa Yantian Ring, walang panganib, at mas madaling makasama ang Yu Chao clan. Sa makatuwid, ito ay pinakaangkop para sa kanya na mamahala sa larangan ng gamot at ang paghahatid ng gamot. Pagkaraan ng 3 araw, nagbukas ang unang Han Xiangwan na botika sa Xiandian City. Matapos ang lahat ng ito, hinanap ni Bai Chenluo si Ye Fan at iminungkahi ang ideya na bumalik sa Zhangfeng Jianj. Maaga talagang nakita ni Ye Fan na pagkatapos bumalik ng babae, para siyang pana. Gaano man karaming malungkot na kwento ang mayroon si Zhangfeng Jianj, ito ang kanyang tahanan pagkatapos ng lahat. Ito ang unang pagkakataon na wala siya sa bahay at sa kanyang pamilya ng napakatagal. Babalik ako sa iyo. Talaga. Ngumiti si Bai Chenluo at sinabi, alam kong mag-aalala ka sa kaligtasan ko. Masyado kang mag-isip, balak ko lang ipamahagi ang ilang piraso bago ang labanan sa hangganan. Okay lang kung hindi mo aminin, sanay na ako. Si Ye Fan ay masyadong tamad na bigyang pansin siya, kaya diretso siyang sumakay sa isang maliit na lumilipad na bangka at tumungo sa Jianj. Matagal na akong hindi nakabalik sa Chenloya. Bawat damo at puno dito ay puno ng emosyon ang nararamdaman ng babae. Hindi ko alam, anong nangyari kay Xiaoju. Hindi ka nakipag-ugnayan. Hindi ako makontak, kaya nag-aalala ako. Tahimik na sabi ni Bai Chenluo. Nakaramdam si Ye Fan ng kaunting pagbabala sa kanyang puso. Bumaba ang dalawa sa lumilipad na bangka, ngunit natagpuan na sa bangin ng Chenluo, ito ay tiwangwang, ang damo ay tumaas, at walang sinuman ang naglinis dito sa mahabang panahon. Lumubog ang magandang mukha ni Bai Chenluo, paano ito mangyayari, Xiaoju? Xiaoju. Nawala ang sentido ni Ye Fan, at ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Sa isang iglap, dumating si Ye Fan sa likod bahay. Nakita ko ang isang malaking misteryosong bakal na kulungan na nakalagay dito. Sa hala, isang payat at kulot na babae ang nakatali ng mga bakal na tanikala, parang aso. Ang isang mata ng babae ay nabutas, at ang kanyang katawan ay puno ng mga galos. Mayroong isang palanggana ng aso sa hala na bakal, na kung saan ay ilang maasim na pagkain. Little Orange. Tuwang-tuwa si Bai Chenluo nang makita niya ang eksenang ito, halos himatayan siya.
Malakas siyang sumigaw, sumugod at nilaslas ng espada ang bakal na kulungan, at marahas na niyakap ang dalaga. Napasigla at napasigaw ang dalaga na para bang may mananakit sa kanya. Xiaoju, ako ito. Ako ito. Bakit hindi mo ako kilala? Gu, babae. Sa natitirang mata, sa wakas ay nakita ni Xiaoju ang taong paparating. Sa sandaling makita niya si Bai Chenluo, umiyak siya ng husto. Wow, girl. Girl, sa wakas nakabalik ka na. Woo, hindi na ako makatagal. Nakakadurog ng puso ang pag-iyak. Si Yefan ay nakatitig ng walang laman, nakaramdam ng inis. Ito pa rin ba ang cute at buhay na maliit na kahel na dati? Panghihinayang. Puot. Kung hindi ko inisip na sobrang gulo, aalisin ko siya. Hindi magiging ganito. Kahit na siya ay nakakita ng hindi mabilang na buhay at kamatayan, hindi mabilang na mga trahedya na digmaan. Ngunit ang lambot sa kanyang puso ay lubos pa ring pinasigla sa sandaling ito. Sinampal ni Yefan ang sarili niya ng malakas. Alam na alam ni Yefan na imposible para sa kanya na talagang tulungan ang bawat mahirap at walang magawang mahinang nilalang. Ngunit, nakikita si Xiaoju na inaabuso ng ganito, naiinis pa rin siya sa kanyang kawalang interes. Little Ju, paano mo ito magagawa? Sino ang nagpawalang bisa sa iyong pagtatanim? Sino ang nagkulong sa iyo dito? Si Bai Chenluo ay sumigaw, nagdadalamati at nagalit, nais na mapunit agad ang taong iyon. Oo, ito ay si Huang Linger. Siya at si Bai Chenkyong ay pumunta rito upang insultuhan ang babae tuwing 3 o 5 minuto. Nagtiis ako noong una, ngunit kapag hindi ko talaga mapigilan, pinagalitan ko ito. Pagkatapos ay sinamantala ni Huang Linger ang pagkakataon na sabihin na ginawa ko ang sumusunod na krimen, at ako ay inalis. Mamaya ang Pavilion Master ay namatay, si Bai Chenhao ang kumuha ng kapangyarihan, si Huang Linger ay walang batas at pinatay kaming lahat sa Chenloya. Hindi ako namatay dahil sinabi ni Bai Chenkyong na iningatan niya ako bilang isang aso. Bai Chenluo namumula ang kanyang mukha, namatay ang Pavilion Master. Paano namatay si Lolo? At, sabi mo Bai Chenkyong. Sinabi mo na ang iyong pinsala ay sanhi ng Bai Chenkyong. Paano namatay ang may-ari ng pavilion, hindi alam ni Xiaoju. Karamihan ay ang multo sa likod ng Wolin Palace ni Huang Linger, kung hindi ay hindi magiging napakayabang ni Huang Linger sa Sword Pavilion. Girl, si Xiaoju ay isang alilang babae lamang, mamamatay siya kapag siya ay namatay. Halika at tingnan ng Panginoon, ang Panginoon ay papatayin na ni Wu Miaogen at ng mag-ina ni Bai Chenkyong. Ano? Natarante si Bai Chenluo, ano ang nangyari sa aking ama? Kabanata 3300 dahil lang dito. Nang hindi naghihintay na magsalita si Xiaoju, nakita ko ang 3 figure na lumulutang mula sa malayo. Isang babaeng nakadamit bilang isang dalaga na may simoy ng tagsibol sa kanyang mga kilay ay si Bai Chenkyong. Sa likod niya, sinundan niya ang 2 babaeng cultivator sa Chaos Realm, na hindi kamukha ng mga tao mula sa Janj. Si Bai Chenkyong mismo ay nasa ika-9 na antas lamang, at sa gayong tagasunod, ang kanyang katayuan ay malinaw na iba sa dati. Narinig ko sabi ng mga tao na may lumilipad na bangka ang dumating sa Chenloya, baka may bumalik. Hindi ko inaasahan na ito pala talaga ang naulila mong aso, Bai Chenluo. Nang makita ni Xiaoju si Bai Chenkyong, niyakap niya ang kanyang ulo sa takot at pumulupot na parang bola. Bai Chenkyong, bakit mo inuusig si Xiaoju ng ganito? Manahimik ka. Isa kang peraye na pinatalsik sa Janj, at karapat-dapat kang tawagin si Miss Ben sa kanyang unang pangalan. Sumimangot si Yefan sa tabi niya, at humakbang lang ng isang hakbang, ngunit nakita niya si Bai Chenluo na umiling sa kanya, na nagpapakita ng nagsusumamong tingin. Naunawaan ni Yefan na ang babae ang gustong makakuha ng hustisya para kay Xiaoju, kaya tumanggaw siya. Humakbang si Bai Chenluo na may malamig na mukha. Bagaman hindi kami magkapatid, kahit papaano ay isang pamilya tayo sa loob ng maraming taon. Pagtitiisan kita, hayaan mo, niloloko mo ako at sinasaktan sa likod ko, at nagpapanggap akong tanga at walang pakialam. Akala ko, kahit na ano. Dapat ka ring magkaroon ng kaunting pagmamahal sa pamilya para sa akin. Sinabi ni Xiaoju na siya ang aking kasambahay, ngunit tulad ng aking kapatid na babae. Anong uri ng matinding puot ang magpapalupit sa iyo kay Xiaoju? Ngumisi si Bai Chenkyong, bitch, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa pagmamahal sa pamilya doon. Karapat-dapat ka rin dito. Para makasama ang lalaking iyon, saan mo inilagay ang pamilya Bai? Saan mo inilagay ang iyong ama? Ikaw ay makasarili at sakam, at naparito ka upang turuan ako. Hindi ko lang matiis, ang mapagkunwari mong mukha. Kung tungkol sa asong iyon, ang sumusunod na krimen ang nagpagalit sa asawa ng pavilion. Kung hindi ko siya nailigtas, matagal na siyang pinatay. Dapat mong pasalamatan ako sa pag-iwan sa buhay ng kanyang aso at pagpapalaki sa kanya dito. Tumawa si Bai Chenkyong, paano ito, naging napakahusay na ba ng ugali ng asong ito? Dati maingay, nakakadismaya. Tinukit mo ang mga mata niya. Hinampas mo. Binubuli. At tinawag para iligtas siya. Namula ang mga mata ni Bai Chenluo, Bai Chenkyong, hindi ka tao. Tumahimik ka. Galit na nagmura si Bai Chenkyong, bitch.
Pumunta ako rito ng may kabaitan at gusto kong ipaalala sa iyo na umalis ka rito, para hindi magdulot ng gulo. Hindi ko inaasahan na napaka-ignorant mo, ngunit naglakas loob na pag-alitan ako. Sa tingin mo ako pa rin ang matandang Bai Chenkyong. Ako ang binibini ng pamilyang Jiang ngayon. Ang magiging asawa ng pinuno ng pangkat ng Yuleng. Maglakas loob kang maging walang galang sa akin, mag-ingat ka, sinasabi ko sa aking asawa, papatayin kita. Nagulat si Bai Chenluo, ikaw. Nagpakasal kay Jiang Chengfeng. Nagulat din si Ye Fan, hindi nakakagulat na si Bai Chenkyong ay nakadamit bilang isang nobya. Ano? Nanghihinayang. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyong katangahan, ngunit tumanggi kang mag-propose ng marriage proposal ni Young Master Jiang. Ngayon, alam na niya kung sino ang totoong kapareha niya. Hindi kami naiinggit ng asawa ko sa isa't isa. Immortal, the days are very moist. Hindi naman sa iyo, hindi ka makakauwi kung may pamilya ka, huwag ka nang magsalita, at hahabulin ka. Buong pagmamalaking sinabi ni Bai Chenkyong, Bitch, dalhin mo ang maliit na asong ito. Umalis ka rito, baka mamatay ka sa aking sword pavilion, malas. Pagkatapos magsalita, inikot ni Bai Chenkyong ang kanyang baywang at nagplanong umalis ng mayabang. Tumigil ka. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay parang malamig na mga bituin, at bigla niyang hinugot ang kanyang espada. Hindi ko hahayaang maligtas ang sinumang nanakit kay Xiaoju. Naramdaman ni Bai Chenluo ang pagtulo ng dugo sa kanyang puso, ayaw niyang isipin ang mga kahihinatnan. Parang may problema ka sa utak mo ah. Ito ang Sword Pavilion. May gusto ka bang gawin sa akin dito? Ngayon ang Zhangfeng Sword Pavilion at ang Yuleng faction ay may isang espiritu, at nakabuo na ng isang alyansa. Kahit na ikaw ay isang tangang asawa ko ay nasa Kaitian Realm, maaari ba siyang mag-isa laban sa Janj at Yuleng faction? Nakangiting sinabi ni Bai Chenkyong, kung maglakas loob kayong kumilos, walang sinuman sa inyo ang gugustuhing umalis ng buhay ngayon. Girl, ngayon, gusto lang umalis ni Xiaoju. Woo! Umiyak at sumigaw si Xiaoju sa takot na dito ililibing si Bai Chenluo. Hindi nagsalita si Bai Chenluo, naglakad lang patungo kay Bai Chenkyong. Show her some color, ngini siya ni Bai Chenkyong. Ang dalawang babaeng cultivator sa Chaos Realm na sumunod ay parehong mula sa Royal Spirit Sect. Sa oras na ito, pareho silang dala ang magic formula ng Royal Spirit Sect at nilapitan si Bai Chenluo ng may pag-iinis. Si Bai Chenluo ay sumugod sa isang hakbang at tumangay gamit ang isang espada. Ang dalawang babaeng cultivator ay mukhang mga tanga, dalawa laban sa isa, pareho silang nasa magulong kaharian, bakit si Bai Chenluo ay naglakas loob na maging napakatigas. Sabay ding gumamit ng espada ang dalawang babae, ang isa ang namamahala sa pagharang sa espada at ang isa naman ang namamahala sa pag-atake. Ngunit nang sila ay magbaril, nalaman nilang pinatay na sila ng espada ni Bai Chenluo sa harap nila. Napakabilis. Galing. Nagmamadali ang dalawang madre at agad na nagkalat at umatras. Hindi nila naiintindihan, ano ang nangyayari sa espada ni Bai Chenluo. Tulad ng alam ng lahat, dahil sa masigasig na pag-aaral at masipag na pagsasanay ni Ye Fan, si Bai Chenluo ay hindi gaanong nahawahan, at siya ay tahimik na umuunlad. Bagamat ang kanyang cultivation base ay hindi gaanong bumuti ngayon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at swordsman ay hindi na tulad ng dati. Anong ginagawa niyong dalawa? Hindi inaasahan ni Bai Chenkyong na ang dalawang elder na dumating para protektahan siya ay magiging napaka-vulnerable. Sa gulat, siya mismo ang naglabas ng lumilipad na espada. Ngunit sa sandaling magkita sila, mayroong isang, kumalitong, natunog, at ang espada ay lumipad palayo. Swoosh, ni Bai Chenluo gamit ang dalawang espada, at ang dalawang litid ni Bai Chenkyong ay natanggal. Sa isang twist, umikot si Bai Chenluo sa likod, at pinutol ang hamstrings ni Bai Chenkyong. Ilagay. Direktang lumuhad si Bai Chenkyong sa lupa, sumisigaw ng malungkot. Bai Chenluo, baliw ka. Kailan? Nakita ito ng dalawang magulong babaeng magsasaka, sumugod sila para pigilan sila. Gayunpaman, ang mga mata ni Bai Chenluo ay namula, at siya ay naglaslas ng 2 beses na parang kidlat. Umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa isang kisap mata, nalaglag ang ulo ng 2 babaeng magsasaka. Ang 2 babaeng magsasaka ay labis na natakot kaya ang kanilang mga primordial spirit ay lumipad palayo, at hindi man lang sila ng ahas na kunin ang kanilang mga katawan. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tila ang utu-uto na batang babae na ito ay hindi gaanong nasanay sa mga pangunahing kasanayan na itinuro niya sa kanya, at ang kanyang kakayahan ay mabuti pa rin. Bumalik kayo. Bumalik kayo. Naging berde ang mukha ni Bai Chenkyong sa takot. Bakit mo hinukay ang mga mata ni Xiaoju? Ang maliit na asong ito. Sabi na mas maganda ka sa akin, may mga mata pero walang perlas, anong masama sa paghukay ng kanyang mga mata? Just for this reason. Tapos huhukayin ko kayong dalawa. Ang mukha ni Bai Chenluo ay bihirang magpakita ng mabangis na tingin. Ang kanyang 2 espada ay tumusok sa eyeballs ni Bai Chenkyong. Gatlang Napasigaw si Bai Chenkyong, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Kahit hukayin mo ang aking mga mata, hindi kita papatayin alang-alang sa aking ama.
Ngunit pinutol mo si Xiaoju, kailangan kitang patayin ngayon. Malupit si Bai Chen, kahit galitin niya si Bai Jingming, ipaghihiganti pa rin niya si Xiaoju. Ngunit nang papatayin na niya siya, biglang umiyak si Bai Chenqiong at humingi ng awa. Huwag mo akong patayin. Walang kasalanan ng bata. Bata. Sa sandaling naramdaman ito ni Bai Chenluo, nalaman niyang buntis si Bai Chenqiong. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.